10 taon akong naging anino sa sarili kong bahay. Habang tinitiis ko ang bawat hapdi ng pagod, tawa lang pala ang kapalit nito para kay Danilo. Ibebenta ko na ang bahay, Vanessa, kasama ang asawa kong parang lumang muebles na nakakasawa ng upuan. Walang hiya. Hindi niya alam. Ang lupang inaapakan niya ay sa akin. Ako si Clarissa. At sa bawat patak ng aking luha, may sumisibol na bagong lakas. Handa na akong bawiin ang lahat. Makakayanan ko bang itayo ang sarili kong dangal mula sa abo ng kanyang pagtatraydor? Ibebenta ko na ang bahay na ito, Vanessa. Huwag kang mag-alala. Pipirma si Clarissa nang hindi nagtatanong. Para na lang siyang isang lumang upuan sa sulok ng silid. Nandyan lang, pero wala nang silbi sa paningin ko. Nakakasawa na ang mukha niya. Ang mga salitang yon ay tila mga laso na dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig, nanunuot sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng aming silid. Hawak ang paborito niyang polo, nakapapatas ko lang ng tahi sa butones. Sa kusina, maririnig ang mahinang pagkulo ng sinigang na paborito niya, ang ulam na pinagtiyagaan kong lutuin, gamit ang huling barya sa aking pitaka, para lang mapasaya siya sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho. Akala ko, ang pagod ko sa buong araw ay mapapawi ng isang simpleng salamat o isang halik sa noo. Ngunit ang tanging natanggap ko ay ang katotohanang ang 10 taon ng aking pagsisilbi ay katumbas lamang ng isang luma at walang silbing kagamitan. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Magaspang ang aking mga palad, may mga bakas ng paso mula sa talsik ng mantika at mga kalyong bunga ng walang katapusang paglalaba at paglilinis. Akala ko, ang mga marka ng pagod na ito ay mga medalya ng aking pagmamahal at katapatan bilang isang asawa. Ngunit sa paningin ni Danilo, ang aking mga sakripisyo ay naging mantsa na nais na niyang burahin. Ang bawat gabing hindi ako nakatulog para lang asikasuhin siya kapag may sakit siya, ang bawat pangarap na binitawan ko para lang itaguyod ang kanyang karera. Lahat ng yon ay nauwi sa paghahambing sa akin sa isang muebles na nais na niyang idispensa para sa isang bagong pag-ibig. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang init na nagmumula sa kusina ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig na tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Hindi ako makahinga ng maayos. May kung anong nakabara sa aking lalamunan na tila isang matalim na tinik na hindi ko malunok. Ang polong hawak ko ay dahan-dahang ninitas mula sa aking mga daliri at nahulog sa sahig nang walang ingay. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na gumuho nang may napakalakas na kalabog na tanging ako lang ang nakarinig. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa antok, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa aking kaluluwa. 10 taon ko siyang binuo habang unti-unti kong winawasak ang sarili ko. Pinili kong maging anino para lang siya ang maging ilaw. Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Pagkatapos kong ibuhos ang lahat ng aking lakas at kabataan, itatapon na lang ba ako sa tabi ng kalsada na parang basurang wala ng pakinabang? Clarissa, nariyan ka na ba? Narinig kong tinawag niya ang pangalan ko mula sa loob ng silid. Ang boses niyang dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon ay tila kuko ng halimaw na kumakalkal sa aking sugat. Mabilis kong pinahid ang aking mukha gamit ang dulo ng aking duster at pinulot ang polo sa sahig. Pumasok siya sa kusina na may bitbit na isang baso ng gatas. Ang basong gabi-gabi niyang ibinibigay sa akin nitong mga nakaraang linggo. Sa dahilan na nais niya akong makapagpahinga ng husto. Ubusin mo ito, mahal. Alam kong pagod ka sa gawaing bahay. Kailangan mong matulog ng mahimbing para bukas. Maayos ang pakiramdam mo kapag pinirmahan mo ang mga dokumentong kailangan natin para sa pag-aayos ng ating mga papeles.
Malambing ang kanyang boses, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang init ng pag-ibig. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay isang madilim na balak na tila isang hukay na dahan-dahan niyang hinuhukay para sa aking libing habang ako ay gising. Tinitigan ko ang puting likido sa loob ng baso. Ang bawat bula nito ay tila nagbabala sa akin. Hindi ito para sa aking kalusugan. Ito ay para sa aking tuluyang pagtulog habang ninanakaw niya ang tanging natitirang proteksyon sa aking buhay, ang aming tahanan. Inabot ko ang baso habang nanginginig ang aking mga daliri. Salamat Danilo, bulong ko, habang ang bawat hibla ng aking puso ay tila napupunit sa sakit na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako sa kanya. Pilit na hinahanap ang lalaking pinangakuan ko ng buhay sa harap ng dambana. Ngunit ang nakatayo sa harap ko ay isang estrangherong handang sunugin ang lahat para sa sariling kaligayahan. Sa bawat hininga ko, nararamdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Dapat ko bang inumin ang lason ng kanyang pagkukunwari? Dapat ko bang hayaang tuluyan na akong lamunin ng kadiliman? O ito na ang huling gabi na magiging biktima ako ng kanyang mga mapanlinlang na yakap? Sa gitna ng aking panginginig, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa aking isipan. Hanggang kailan ako magtitiis bago ako tuluyang maglaho sa dilim ng kanyang pagtatraydor? Iniwan niya ako sa gitna ng kusina. Ang bigat ng baso sa aking kamay ay tila bigat ng isang hatol na kamatayan. Habang naririnig ko ang kanyang mga yabag na palayo, dahan-dahan akong lumapit sa lababo. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ibinuhos ko ang gatas. Pinanood ko ang puting likido na dahan-dahang naglalaho sa butas ng lababo, kasama ang huling bahagi ng aking tiwala sa lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Bawat patak na nawawala ay tila isang paalala na ang pag-ibig na iningatan ko ay isa na lamang palatandaan ng aking sariling kamangmangan. Naglakad ako patungo sa aming silid, pinipilit na huwag gumawa ng anumang ingay. Humiga ako sa kama, ipinikit ang aking mga mata at pinanatili ang aking paghinga sa isang regular na ritmo. Isang ritmo ng isang taong mahimbing na ang tulog. Maya-maya pa, naramdaman ko ang paglubog ng kutsyon sa tabi ko. Naamoy ko ang kanyang hininga, isang halong amoy ng mamahaling alak at ang malansang amoy ng kanyang mga kasinungalingan. Clarissa, bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang haplos ng ahas sa aking balat. Hindi ako gumalaw. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dumaan sa harap ng aking mukha. Tila sinusuri kung gising pa ba ako. Nang makasiguro siyang wala na akong ulirat, dahan-dahan siyang bumangon. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng mga papel mula sa kanyang bag at ang marahang pagbukas ng aming cabinet. Konting tiis na lang, Vanessa, bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng pananabik na hindi ko kailanman narinig para sa akin. One signature, isang pirma lang at tapos na ang lahat ng problema natin sa kasino. Makakaalis na rin tayo sa mabahong buhay na ito kasama ang babaeng ito. Ang bawat salita niya ay tila isang mitya na sumusundot sa aking puso. Ang mga utang sa sugal, ang pagnanasang itapon ako na parang isang basahan. Lahat ng yon ay malinaw na ngayon sa aking isipan. Habang abala siya sa paghahanap ng mga dokumento sa ilalim ng dilim, ang aking isipan ay naglakbay patungo sa isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang maliit na kahon na bakal sa ilalim ng aming kama, ang kahon na ibinigay sa akin ni Lola Imelda bago siya pumanaw sa ospital. Nang makalabas si Danilo ng silid upang ituloy ang kanyang masamang balak sa sala, dahan-dahan akong bumaba mula sa kama. Lumuhod ako sa malamig na sahig, ang aking mga daliri ay nangangapa sa ilalim ng kama hanggang sa mahawakan ko ang malamig at kinalawang na ibabaw ng kahon. Sa bawat hila ko rito,
Ang ingay ng bakal na kumakaskas sa sahig ay tila isang sigaw ng babala sa aking pandinig. Nang mabuksan ko ang kahon, isang amoy ng lumang papel at amag ang sumalubong sa akin. Sa gitna ng mga lumang litrato at rosaryo, nakita ko ang isang sobreng may nakasulat na pangalan ko. Ang sulat kamay ni Lola Imelda ay nanginginig ngunit malinaw. Para kay Clarissa, ang tunay na anak ng tahanang ito. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang sulat na tila isang hula sa aking kasalukuyang kalagayan. Anak, alam ko ang aking anak na si Danilo. Alam ko ang kanyang mga kahinaan at ang dilim sa kanyang puso. Huwag mong hayaang ang pag-ibig ay maging tanikala na hihila sa iyo pababa. Ang bahay na ito ay hindi sa kanya, Clarissa. Inayos ko ang lahat bago ako mawala. Hanapin mo si Attorney Santos. Siya ang may hawak ng susi sa iyong kalayaan. Nanginig ang aking buong katawan. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa papel. Naging mantsa sa mga salitang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Hindi ako isang biktima na walang laban. Hindi ako ang lumang upuan na maaari niyang itapon sa kalsada. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Mabilis kong isinara ang kahon at itinulak ito pabalik sa ilalim ng kama bago pa ako makita ni Danilo. Pumasok siya, hawak ang isang pluma at ang mga dokumentong kanina ko pa naririnig. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nakita ko ang kanyang mukha. Isang mukhang puno ng kasakiman habang nakatingin sa mga papel na may pangalan ko. Malapit na, Clarissa. Sabi niya, habang dahan-dahan niyang inilalapit ang dulo ng pluma sa bahagi ng papel kung saan dapat naroon ang aking pirma. Isang gabi na lang at magiging malaya na ako sa iyo. Nakahiga ako sa kama. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Nakita ko ang kanyang kamay na nagsimulang gumalaw. Ginagaya ang bawat kurba ng aking sulat kamay. Sa bawat guhit ng pluma sa papel, tila hinihiwa rin ang aking kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako iiyak. Ang bawat pekeng pirma na ginagawa niya ay magiging isang hakbang patungo sa kanyang sariling pagbagsak. Ganito na lang ba ang lahat? Ang 10 taon ng pagsasama ay magtatapos sa isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan? Habang pinapanood ko siya sa dilim, isang pangako ang nabuo sa aking isipan. Danilo, kung akala mo ay natutulog ako habang ninanakawan mo ako, nagkakamali ka. Dahil sa bawat sandaling akala mo ay panalo ka. Doon mo sisimulang maramdaman ang hapdi ng pagbawi ko sa lahat ng kinuha mo sa akin. Narating ko ang isang lumang gusali sa gitna ng abalang kalsada ng Maynila. Ang bawat ingay ng mga sasakyan at sigaw ng mga tao sa labas ay tila isang malayo at malabong himig sa aking pandinig. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawla habang binabasa ko ang pangalang nakaukit sa pintuang gawa sa matibay na Nara Attorney Federico Santos. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Sinalubong ako ng amoy ng mga lumang libro, alikabok, at ang malamig na simoy ng aircon na tila nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa loob. Isang matandang lalaki na may puting buhok at salamin ang lumingon sa akin mula sa kanyang mesa na punong-puno ng mga dokumento. Ang kanyang mga mata, bagaman matanda na, ay may taglay na talas at kabaitan na tila nakakabasa ng aking kalooban. Clarissa? Tanong niya. Ang boses ay malalim at tila isang yakap ng isang ama. Matagal na kitang hinihintay, anak. Alam kong darating ang araw na ito. Hindi ko alam kung bakit, pero sa isang iglap, ang lahat ng pait na kinikimkim ko ay tila gustong sumabog. Naupo ako sa harap niya. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking lumang bag. Attorney Santos, ang biyenan ko po.
Si Lola Imelda. May iniwan po siyang sulat para sa akin. Tumango ang matandang abogado. Binuksan niya ang isang dambuhalang cabinet at kinuha ang isang makapal na folder. Si Imelda ay isang babaeng may malalim na pananaw. Higit kanino man, alam niya kung anong klaseng tao ang kanyang anak na si Danilo. Alam niya ang kanyang kasakiman, ang kanyang hilig sa sugal, at ang kawalan niya ng pagpapahalaga sa mga bagay na mahahalaga. Kaya bago siya pumanaw, gumawa kami ng isang hakbang na magsisilbing proteksyon mo. Inilapag niya sa harap ko ang isang dokumentong may tuyong selyo at mga pirma na tila nagniningning sa aking paningin. Ang titulo ng bahay at lupa ninyo, Clarissa, hindi ito kailanman naisalin sa pangalan ni Danilo. Sa katunayan, binuo ni Imelda ang isang living trust. Nakasaad dito na sa sandaling pumanaw siya, ang buong ari-arian ay automatikong mapupunta sa iyo bilang tanging tagapagmana. Ikaw ang legal na may-ari ng tahanang yon, hindi si Danilo. Tila tumigil ang tibok ng aking puso. Ang mga salitang narinig ko ay tila isang himala na hindi ko maabot. Pero akala ko po, palaging sinasabi ni Danilo na sa kanya ang bahay, na ako ay nakatira lang doon dahil sa awa niya. Ngumiti ng mapait si Attorney Santos. Iyon ang gusto niyang paniwalaan mo para manatili kang sunod-sunuran. Pinirmahan ni Imelda ang lahat ng ito ng palihim dahil alam niyang darating ang oras na gagawin ni Danilo ang lahat para ibenta ang inyong kinabukasan. Ang lahat ng ginagawa niyang pagbebenta ngayon, ang lahat ng papeles na pilit niyang pinapapirmahan sa iyo. Lahat ng iyon ay walang saysay sa harap ng batas. Ikaw ang may kapangyarihan, Clarissa. Ang kailangan mo na lang ay ang lakas ng loob na gamitin ito. Bumalik sa aking gunita ang mukha ni Lola Imelda nung huling mga sandali niya. Naalala ko ang kanyang mahigpit na hawak sa aking kamay at ang kanyang mahinang bulong. Huwag kang matakot, anak. Ang tunay na reyna ay hindi sumusuko sa kanyang kaharian. Ngayon ko lang naintindihan, ang kanyang pag-ibig ay hindi lang sa salita. Ito ay isang baluti na ibinigay niya sa akin laban sa sarili niyang anak. Tumayo ako mula sa upuan. Ang aking pakiramdam ay tila gumaan ng labis. Ngunit bago ako makalabas, inabutan ako ni Attorney Santos ng isang maliit na candy na nakabalot sa dilaw na papel. Candy na luya, sabi niya. Paborito ito ni Imelda. Sabi niya, ang tamis at anghang nito ay parang buhay. Kailangang tikman pareho para maging matatag. Isinubo ko ang candy. Ang pamilyar na lasa ay tila nagpadaloy ng init sa aking buong katawan. Ngunit ang sandali ng aking kapayapaan ay biglang nabulabog ng mag-vibrate ang aking cellphone sa loob ng bag. Kinuha ko ito at nakita ang pangalan ni Danilo sa screen. Pagkasagot ko, ang boses niya ay tila isang hagupit ng latigo, puno ng pagmamadali at isang uri ng kagalakang nakakakilabot. Clarissa, nasaan ka ba? Bumalik ka na rito sa bahay ngayon din. May mga bisitang darating, mga importanteng tao, mga bibili ng property natin. Magluto ka ng pinakamasarap mong ulam at magsuot ka ng maayos na damit. Huwag mo akong ipapahiya, ha? Kailangan nating makuha ang tiwala nila ngayong hapon. Nakahawak ako ng mahigpit sa aking bag habang nakatingin sa dokumentong ibinigay ni Attorney Santos. Ang aking luha ay dahan-dahang tumulo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na sa wakas ay nabigyan ng pangalan. Oo, Danilo. Papunta na ako. Bulong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may dalang talas na hindi niya napansin. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Attorney Santos. Alam ko na ang gagawin ko. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa isang pirasong papel. Ito ay tungkol sa 10 taon ng aking buhay na kinuha niya nang walang pahintulot. Habang naglalakad ako pabalik patungo sa bahay na hindi na sa kanya,
Isang tanong ang nanatiling naglalaro sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Danilo kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang luma at walang silbi ang siyang may hawak ng kanyang tadhana? Pagbukas ko ng pinto, isang masangsang na amoy ng mamahaling pabango ang sumalubong sa akin. Isang amoy na masyadong matamis, masyadong mapangakit at tila nananakop sa bawat sulok ng aking tahanan. Sa gitna ng aming sala, nakaupo ang isang babaeng tila galing sa ibang mundo. Nakasuot siya ng isang hapit na bestidong sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga kuko ay matingkad na pula. Sa tabi niya, nakatayo si Danilo na may malapad na ngiti. Ang mga mata ay nagniningning sa paraang hindi ko na nakikita kapag ako ang kaharap niya. "Clarissa, mabuti at nandito ka na," masiglang sabi niya. Ngunit ramdam ko ang tensyon sa kanyang boses. "Ito si Miss Vanessa. Siya ang investor na sinasabi ko sa'yo. Siya ang tutulong sa atin para mapalago ang mga ari-arian natin." Tumingin sa akin si Vanessa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila mapanuring mga agila. Binabasa ang bawat himaymay ng aking pagkatao. "So, ikaw pala ang asawa ni Danilo?" Sabi niya. Ang boses ay malambing ngunit may dalang talim na tila humihiwa sa aking dangal. Sabi ni Danilo, "Ikaw daw ang nag-aalaga sa bahay na ito. Halata nga. Amoy ginisang bawang at pawis ang buong paligid." Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Hinawakan ko ang aking luma at kupas na apron na nakasampay sa aking balikat. "Pasensya na, Miss Vanessa." Seryoso kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginig sa kabila ng panlalait niya. Ang amoy ng pagkain sa bahay na ito ay tanda ng pagsisikap, hindi ng pabango na binili lang sa mall para itago ang baho ng budhi. Nakita ko ang saglit na pagkagulat sa mga mata ni Vanessa at ang mabilis na pagkunot ng noo ni Danilo. "Clarissa, ano bang pinagsasabi mo? Maganda ka na lang ng merienda sa kusina. Huwag kang bastos sa bisita natin." Utos ni Danilo, ang boses ay puno ng babala. Tumuloy ako sa kusina, ngunit nanatiling nakabukas ang aking pandinig. Narinig ko ang kanilang mahinang tawanan at ang kalansing ng kanilang mga baso. Habang naghahanda ako ng kape, dinala ni Danilo ang isang makapal na folder sa mesa. "Ito na ang mga kailangan mo, Vanessa," narinig kong sabi ni Danilo. "Kailangan lang natin ang huling pirma ni Clarissa sa asset management authorization na ito. Kapag napirmahan na niya, legal na nating maililipat ang lahat sa pangalan mo bilang collateral para sa utang natin sa casino. Sa investment natin." Ang aking mga kamay ay nanginig habang hawak ang tray ng kape. Napakalinaw na ng lahat. Gagamitin nila ang aking pirma para nakawin ang bahay na ito at ibigay sa babaeng iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may baon akong armas na hindi nila inaasahan. Inilabas ko ang merienda sa sala. Inilapag ko ang tasa ng kape sa harap ni Vanessa nang may matamis ng ngiti. "Uminom ka, Miss Vanessa. Espesyal ang kape na yan. May halo yang luya at kaunting pait, katulad ng katotohanan." Bulong ko. Nagpalitan ng tingin si Danilo at Vanessa. Mukhang hindi sila komportable sa aking kinikilos. Anyway, pagpapatuloy ni Vanessa habang nilalaro ang kanyang mamahaling relo. "Ang bahay na ito ay masyadong luma na para sa panlasa ko, Danilo. Kapag nakuha na natin ito, gigibain natin ang lahat ng ito at gagawa tayo ng isang modernong kondo. Ayaw ko ng mga bakas ng nakaraan na amoy amag." Tumingin siya sa akin ng may pangungutya. "Kagaya mo, Clarissa. Masyado ka nang luma. Hindi ka na bagay sa mundong ginagalawan ni Danilo ngayon. Dapat mo nang tanggapin na may mga bagay na kailangan ng palitan para sa ikagaganda ng hinaharap." Kinuha ni Vanessa ang kanyang maliit na bote ng pabango mula sa kanyang bag. Isang kristal na bote na nagkakahalaga marahil ng aking isang buwang budget sa pagkain. Habang tinitingnan niya ako ng diretso sa mata, dahan-dahan niyang binitawan ang bote.
Walang anuman, kundi ang tunog ng kristal na tumama sa matigas na sahig na gawa sa kahoy. Ang bote ay hindi nabasag, ngunit ang takip nito ay bumukas, at ang mahal at matamis na likido ay dahan-dahang kumalat sa sahig. Nababasa ang dulo ng aking mga paa. Oops! Sabi ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nabitawan ko, Clarissa, pakipunasan mo naman. Ayaw kong madumihan ang sapatos ko kapag tumayo ako. At saka, sanay ka naman sigurong lumuhod sa harap namin, di ba? Tumingin ako kay Danilo, umaasa na kahit kaunti ay ipagtatanggol niya ako. Ngunit umiwas siya ng tingin at uminom na lang ng kape, tila walang nakikita. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa kaysa sa panlalait ni Vanessa. Nakatitig ako sa kumakalat na pabango sa sahig. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na tila isang bulkang sasabog na. Ang bawat patak ng pabango na yon ay tila isang insulto sa bawat oras na ginugol ko sa pag-aalaga sa bahay na ito. Ano pang hinihintay mo? Muling udyok ni Vanessa. Ang boses ay tila isang hagupit. Lumuhod ka na at linisin mo ang dumi ko. Dahan-dahan akong yumuko, ngunit hindi para lumuhod. Kinuha ko ang basahan sa aking balikat at matalim na tumingin sa kanya. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at sa aking isipan, narinig ko ang bulong ni Lola Imelda. Huwag kang papayag na tapakan ang iyong dangal. Pinanood ko silang umalis habang ang hapon ay dahan-dahang naglalakbay patungo sa dilim. Ang halakhak ni Vanessa at ang boses ni Danilo ay tila mga ligaw na hanging unti-unting naglalaho. Ngunit ang sugat na iniwan nila sa aking puso ay nananatiling sariwa at kumikirot. Gayunpaman, sa halip na maupo sa isang sulok at umiyak, nagtungo ako sa kusina. Kinuha ko ang aking malaking kawali, ang aking mga sandok, at ang mga natitirang sangkap sa aking cabinet. Kung akala ni Danilo ay mauubos ako sa kanyang pagtatraidor, nagkakamali siya. Doon, sa init ng aking maliit na kusina, nagsimula akong bumuo ng sarili kong sandata. Nagsimula akong magluto, hindi para sa asawang hindi ako pinahahalagahan, kundi para sa mga manggagawa sa kalapit na construction site na matagal na ring naghahanap ng masarap at murang pananghalian. Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay tila isang gamot na humahaplos sa aking pagkatao. Pinapalitan ang masangsang na amoy ng pabango ni Vanessa. Lumipas ang mga araw na ang aking buhay ay naging isang sikretong pakikipagsapalaran. Sa umaga, bago pa magising si Danilo, abala na ako sa pag-iimpake ng mga lunchbox. Sa bawat pagod at pawis na tumutulo sa aking noo, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng aking lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humawak ako ng perang hindi galing sa kakarampot na allowance na ibinibigay ni Danilo. Hawak ko ang perang bunga ng sarili kong pawis at talino. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Danilo, dahan-dahan kong binuksan ang aking lumang cabinet sa kusina. Kinuha ko ang isang basyong bote ng tuyo na nilinis ko ng maigi. Doon, isa-isa kong isinilid ang mga nakatuping papel na barya at mga barya na nakuha ko sa aking munting negosyo. Bawat kalansing ng barya sa loob ng bote ay tila isang awit ng tagumpay sa aking pandinig para sa kalayaan ko. Bulong ko sa aking sarili habang itinago ko ang bote sa likod ng mga tumpok ng bigas at garapon ng asin. Ito ang aking munting lihim, ang aking gintong sandali sa gitna ng isang madilim na pagsasama. Ang bawat sentimo doon ay simbolo ng aking muling pagbangon mula sa alikabok na kinasadlakan ko. Ngunit ang aking panandaliang saya ay napalitan ng kaba. Ng isang gabi, pag-uwi ni Danilo ay tila ba usok siyang kumakalat sa bawat sulok ng bahay. Naghahanap ng kung anong mapagdidiskitahan. Nakita ko siyang hila-hila ang aking maliit na pitaka,
Ang pitakang naglalaman ng perang inilaan ko para sa aking mga gamot at para sa munting pangarap ng aking anak. Wala na tayong pera, Clarissa. Bakit ba napakagastos mo? Sigaw niya habang itinapon ang aking pitaka sa mesa. Alam ko ang totoo. Alam kong kinuha niya ang bawat huling barya doon para ibigay kay Vanessa o para itaya sa kasino. Nakita ko ang kawalan ng hiyang hitsura sa kanyang mukha. Ang mukha ng isang lalaking handang nakawin, pati ang huling proteksyon ng kanyang asawa para lang sa sariling luho. Danilo, pera ko yan. Para sa gamot ko yan. Mahina kong sabi. Ang aking boses ay puno ng pait. Tiningnan niya lang ako nang may pandidiri. Tila ba isa akong dumi na nakadikit sa kanyang sapatos. Gamot? Ang kailangan mo ay matutong magtipid. Huwag kang mag-alala. Sabi niya at biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging malambing na parang isang ahas na naghahanda sa kanyang huling pagtuklaw. Malapit na tayong magdiwang. Sa susunod na buwan, ang ating 15 anibersaryo ng kasal, maglulunsad ako ng isang malaking handaan. Isang pagtitipon na hindi makakalimutan ng lahat. Doon ko ipakikita sa buong mundo ang tunay nating kalagayan. Lumalakas ang tibok ng aking puso. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang anibersaryong yon ay hindi para sa aming pag-ibig. Ito ang magiging entablado kung saan niya itatambad ang kanyang balak na ibenta ang bahay at tuluyan akong iwanan sa kalsada. Ang bawat salita niya ay tila isang pangako ng aking pagkawasak. Maghanda ka, Clarissa. Dagdag pa niya habang nakangiti ng nakakakilabot. Dahil sa gabing iyon, matatapos na ang lahat. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng madilim na sala, habang ang bawat hininga ko ay tila isang panalangin para sa lakas na hindi ko alam kung saan kukunin. Alam kong ang anibersaryong yon ang magiging huling pagkakataon ko. Ngunit habang hawak ko ang lihim na bote sa aking isipan, alam kong hindi ako susuko ng walang laban. Dapat ko bang katakutan ng gabing iyon? O iyon ang magiging simula ng aking tunay na paglaya mula sa impyernong binuo niya? Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang isang anino ng isang lalaki na tila nakamasid sa aming bahay mula sa malao. Sino siya? At ano ang kinalaman niya sa gulo ng aking buhay? Ang mga sumunod na linggo ay tila isang nakakabaliw na panaginip na pilit kong pinapasok ang aking sarili. Naging abala si Danilo, hindi sa akin, kundi sa pagtawag ng mga caterer, pagbili ng mga mamahaling alak, at pag-imbita ng mga taong alam kong hindi naman namin kaibigan, kundi mga business partners niya. At syempre, kasama na roon ang pamilya ni Vanessa. Nalaman ko na inutang niya pa sa mga loan shark ang panggastos sa party na ito. Tiwala na sa sandaling mabenta ang bahay at makuha ang pera ko, madali na niya itong mababayaran. Sa isang umaga, habang nag-iinspeksyon ako sa mga gamit na kailangan linisin, nakita ko ang isang sobrang nakasuksok sa loob ng kanyang itim na coat. Hindi ko sinasadyang buksan, ngunit tila may nagtulak sa akin para basahin ang laman nito. Ito ay isang pre-drafted na kasulatan, isang annulment paper. Ang mga salitang nakasulat ay malinaw at walang awa. Hindi pagkakasundo, pagkasira ng relasyon, at buong pagpayag sa paghihiwalay. At sa pinakailalim, ang pangalan ko na hinihintay na lamang ang aking pirma, na malamang ay kukunin niya rin sa pamamagitan ng kanyang mga pampatulog. Nanikip ang aking dibdib. Ang lahat ng plano niya ay naka-layout na. Ibebenta niya ang bahay, kukunin ang pera, iiwan ako sa kalye, at pakakasalan si Vanessa. Habang siya ay magpapakasasa sa kayamanang hindi sa kanya, ako ay magiging isang alaala na lang na ibinasura. Ngunit may iba pa akong nakita sa ilalim ng coat na yon, ang reseta ng gamot na binibigay niya sa akin gabi-gabi. Ito ay hindi bitamina o gamot sa pagod. Ito ay isang malakas na klase ng sedative. Nilalason niya ako, dahan-dahan, gabi-gabi, para tuluyan niyang makontrol ang aking isip at katawan.
Naramdaman ko ang aking mga kamay na nanginginig sa galit. Ginamit niya ang pag-ibig ko, ang pagtitiwala ko, para gawin akong sunod-sunuran. Kinuha ko ang reseta at ibinulsa ko. Ito ang huling patunay na kailangan ko. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang takbo ng isip ko. Hindi na ako ang Clarissa na tahimik at umiiyak sa sulok. Nagsimula akong mamuhay na tila walang alam, ngunit sa loob ko, isa-isa ko nang inaayos ang mga piyesa ng aking paghihiganti. Gamit ang perang naiipon ko sa pagtitinda ng ulam, nagpatahi ako ng isang simpleng ngunit eleganteng pulang bestida at nagpa-appointment sa isang maliit na parlor para ayusin ang aking sarili. Hindi ako dadalo sa aking sariling parusa ng mukhang isang talunan. Gabi bago ang malaking araw, naghahanda na si Danilo ng kanyang suot. Abala at maligaya sa harap ng salamin. Lumapit siya sa akin. Hawak na naman ang baso ng gatas na may lason. Uminom ka na, Clarissa. Kailangan mong magmukhang presko bukas para sa mga bisita natin. Marami tayong ipagdiriwang, sabi niya habang iniaabot ang baso. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila isang aswang na naghihintay na kainin ang aking kaluluwa. Inabot ko ang baso. Pinilit kong ngumiti pabalik kahit alam kong ang bawat paggalaw ng mukha ko ay sumisigaw ng galit. Salamat, Danilo. Iinumin ko ito. Sana nga, maging masaya ang bukas. Tumalikod siya upang kunin ang kanyang tuwalya. Mabilis at walang pag-aalinlangan, inilagay ko ang gatas sa isang maliit na botelya at itinago ito sa ilalim ng aking unan. Sa halip na matulog sa lason, pinuno ko ang aking isipan ng mga plano. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang dinig ko ang mahinang paghilik ni Danilo sa aking tabi, pinag-iisipan ko ang bawat hakbang. Nakahanda na ang mga dokumento mula kay Attorney Santos. Nakahanda na ang ebidensya ng kanyang pagnanakaw at paglason sa akin. Nakahanda na ang lahat para sa kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa sumikat ang araw, isang hindi inaasahang tunog mula sa labas ang kumuha ng aking pansin. Ang mahinang pag-ilaw ng isang sasakyan mula sa di kalayuan at ang anino ng isang lalaking tahimik na nakatayo, tila nakamasid pa rin sa aming bahay. Ang misteryosong lalaking ito, bahagi ba siya ng plano ni Danilo o may iba pa siyang layunin? Handa na ba akong harapin ang bukas kung saan ang bawat maskara ng pag-ibig at kasinungalingan ay tuluyan ng mapunit? Ang umaga ng aming anibersaryo ay bumati sa akin hindi ng mga bulaklak, kundi ng utos mula kay Danilo na ayusin ang mga huling detalye sa sala habang siya ay nagpupunta sa kanyang appointment. Alam ko ang ibig sabihin ng appointment na yon, ang huling pag-uusap nila ni Vanessa bago nila kunin ang aking buhay. Ngunit, hindi ko na hinayaan ang sarili kong muling magmukmok sa kusina. Pag-alis niya, iniwan ko ang pagwawalis at tinungo ang isang lugar na matagal ko nang hindi napupuntahan. Pumasok ako sa isang maliit ngunit maayos na salon sa kabilang bayan. Dala ang mga barya at perang naiipon ko sa paglalako ng mga ulam. Ibinigay ko sa sarili ko ang karapatang maalagaan muli. Tiningnan ko ang aking sarili sa malaking salamin habang dahan-dahang ginugupit ang aking mahaba, ngunit patay at hindi naaalaga ang buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga alaala ng aking pagkaalipin na tuluyan na ring inalis sa aking katawan. Nagpalagay ako ng kaunting kulay sa aking muka at pinasigla ang aking mga labi gamit ang mapulang lipstick na matagal ko nang itinago sa kailaliman ng aking drawer. Nang ilabas ko ang pulang bestida na sarili kong disenyo at pinatahi sa isang lokal na modista, nakita ko ang pagkamangha sa mata ng mga nagtatrabaho sa salon. Ang pulang tela ay yumakap sa aking katawan, hindi upang ipakita ang luho, kundi upang ipakita ang isang buhay na nabalik mula sa pagkakawala. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ngayon ay hindi na ang asawang nakalimutan kung paano ngumiti. Ako na ngayon ang reyna ng sarili kong laban. Pag-uwi ko sa bahay bago pa man dumating si Danilo, napansin ko ang isang maliit na detalye
na muntik ko nang palampasin, may naiwang isang resibo sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Ito ay isang pagbabayad sa isang malaking construction firm. Nililinlang lang ba ni Danilo si Vanessa at ginagamit din niya ang pera ng babae para itayo ang sarili niyang negosyo ng patago. Tila ang panlilinlang niya ay walang pinipiling biktima. Nang dumating si Danilo kinagabihan, hindi niya ako nakita kaagad. Abusado at maingay niyang inutos sa mga katulong na ipasok ang mga pagkain at ayusin ang musika. "Clarissa!" Sigaw niya mula sa sala. "Asan ka na ba? Nakasuot ka na ba ng maayos? Ayoko ng mukha kang manang sa harap ng mga bisita natin. Tandaan mo, may negosyong mangyayari mamaya." Lumabas ako mula sa aming kwarto. Sa bawat hakbang ko sa kahoy na hagdanan, ramdam ko ang bigat, ngunit kalmado kong paghinga. Nang lumingon si Danilo, tila ba naputol ang kanyang hininga. Ang galit na nakaukit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay isang masamang tingin. Hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Hindi niya nagustuhan na ang kanyang luma at sirang muebles ay naging isang gintong hiyas. "Saan mo nakuha ang perang pambili niyan?" Bulyaw niya, lumapit sa akin ng mabilis, ang mga mata ay nanlilisik. "Sabi nang wala na tayong pera, Clarissa. Naglustay ka na naman ba ng pera na dapat sana ay para sa negosyo?" Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, hindi yumuyuko, hindi umiiwas. "Huwag kang mag-alala, Danilo. Wala akong ginalaw sa pera mo. Ang perang ginamit ko dito ay bunga ng sarili kong pawis. Dahil mukhang hindi mo na kayang bilhan ng asawa mo kahit na isang damit man lang, di ba?" Gumalaw ang kanyang panga. "Masyado kang nagmamarunong, Clarissa. Siguraduhin mo lang na hindi ka manggugulo mamaya. Dahil kung may masira sa mga plano ko, sisiguraduhin kong sa kalsada ka matutulog." Aalis na sana siya nang may napansin ako. Isang maliit na puting pakete ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang coat at bumagsak sa sahig ng walang tunog. Yumuko siya para mabilis na pulutin ito, ngunit mabilis din ang aking mga mata. Ito ay ang malakas na sedative. Ngayong gabi, hindi niya hinihintay ang pagtulog ko. Gagamitin niya ito para siguruhing pirmahan ko ang annulment at ang deed of sale nang walang pagtutol at sa harap ng abogado. Gusto niyang gawin itong final at legal mamaya mismo. "Maghanda ka na," sabi niya bago nagmadaling umalis patungong kusina para ayusin ang mga inumin. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Handa na ako, Danilo. Pero hindi para pirmahan ang buhay ko palayo, kundi para isulat ang huling kabanata ng iyong pagbagsak. Ngunit habang inaayos ko ang huling detalye sa aking buhok, napansin ko muli ang lalaking nakatayo sa labas. Mas malinaw na ngayon sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakita ko siyang pumasok sa gate. Bakit siya nandito sa gabi ng pagdiriwang? Kakampi ba siya o isa pang kaaway na kailangan kong harapin? Nagsimulang dumating ang mga bisita, nakasuot ng mga magagarbong damit, nag-uusap ng malakas, at tinatangkilik ang mga pagkaing inihanda ng caterer na binayaran ng inutang na pera ni Danilo. Ang hangin ay amoy mamahaling alak at mga pabangong nagtatago sa baho ng kanilang mga tunay na layunin. Sa isang sulok, nakita ko si Vanessa. Ang kanyang itim na bestida ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang ngiti ay tila isang babala ng kanyang tagumpay habang siya ay nakikipag-usap sa ilang investors. Nanatili ako sa ikalawang palapag, nakatingin pababa sa mga taong nagdiriwang sa aking pagkatalo o sa aking naisip nilang pagkatalo. Inayos ko ang mga hawak kong folder, ang orihinal na titulo ng bahay mula kay Attorney Santos at ang maliit na bote na naglalaman ng gatas na may lason kasama ang reseta ni Danilo. Matatag na nakakapit ang aking mga daliri sa mga dokumentong ito. Handa na akong ipagtanggol ang sarili ko. Nang marinig ko ang clinking ng isang kutsara laban sa baso ng alak na tila nagtatawag ng atensyon ng lahat, nagsimula akong bumaba. Si Danilo ay nasa gitna ng sala, hawak ang mikropono at may isang masayang nangiti
napilit at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mga kaibigan, mga pamilya, mga kasosyo, panimula niya, ang boses ay malakas at mapagmataas. Salamat sa pagdalo ninyo sa aming ika-15 anibersaryo ng kasal ng aking asawang si Clarissa. Lumingon ang lahat sa akin habang dahan-dahan akong naglalakad pababa sa hagdan. Ang pulang bestida na suot ko ay humuli ng atensyon ng bawat isa, kabilang na si Vanessa na biglang napataas ang kilay. Tila hindi makapaniwalang ang babaeng nilait niya ay nagmumukhang higit na marangya kaysa sa kanya. Ang ngiti ni Danilo ay bahagyang kumupas nang makita niya akong naglalakad ng tuwid at may dignidad, malayo sa Clarissa na inaasahan niyang yuyuko at susunod. Sinalubong niya ako sa paanan ng hagdan at pilit na iniabot ang kanyang kamay upang alalayan ako, na tila nagpapakita ng larawan ng isang perpektong asawa sa harap ng mga panauhin. Ngunit, imbis na tanggapin ito, tiningnan ko lang ang kanyang kamay at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanya. Nakita ko ang biglang pagkagulat at ang pag-alab ng galit sa kanyang mga mata, ngunit pilit niya itong tinago gamit ang isang pekeng ngiti. Ngayong gabi, meron tayong 2 bagay na ipinagdiriwang, patuloy ni Danilo, bagaman bahagyang may panginginig sa kanyang boses na hindi napansin ng iba kundi ako lang. Una, ang aming anibersaryo. At ikalawa, isang malaking pagbabago sa aming buhay at sa aming mga ari-arian. Itinaas niya ang isang makapal na dokumento. Tumingin siya kay Vanessa at muling tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay tila nagsasabing, wala ka nang magagawa, Clarissa. Ngayong gabi, isasara natin ang isang kasunduan kasama si Miss Vanessa, ang ating pinakabagong investor. Ibebenta na natin ang bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito upang bigyang daan ang isang mas maganda at mas malaking negosyo. Ang kailangan na lamang ay ang pirma ng aking mahal na asawa upang tuluyan na nating masimulan ang bagong yugto ng ating buhay. Mariin niyang idineklara. Nagpalakpakan ng ilang bisita. Tila ipinagdiriwang ang pagiging wais ni Danilo. Si Vanessa ay lumapit. Hawak ang isang mamahaling pluma. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at inaasahang tagumpay. Halika na, Clarissa. Pumirma ka na at tapusin na natin ito para hindi ka na lalong mahirapan. Bulong ni Danilo sa akin. Inilalapag ang deed of sale at annulment paper sa isang maliit na mesa. Ang tono niya ay hindi isang paanyaya, kundi isang utos. Ipinakita rin niya ng pasimple ang puting pakete na nasa kanyang bulsa, ang laso na handa niyang gamitin kung magpupumiglas ako. Bago pa man ako makapagsalita, nagulat ang lahat nang ang misteryosong lalaki mula sa labas ay biglang lumitaw sa gitna ng sala. Tinutulak ang 2 security guard na pilit siyang pinipigilan. Teka lang! Sigaw ng lalaki. Ang kanyang muka ay pamilyar. Siya si Eric, ang kapatid ng dating kanegosyo ni Danilo na nagpatiwakal dahil sa malaking utang na ginawa ni Danilo at ibinintang sa kanya. Bago ka pumirma, Clarissa, alamin mo muna na ang lalaking iyan ay hindi lamang ibebenta ang bahay mo. Balak din niyang nakawin ang pera ng mga investors na narito ngayong gabi. Sigaw ni Eric, itinuturo si Danilo. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Namumutla si Danilo at kahit si Vanessa ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Nakatitig ako kay Danilo, nakikita ko ang takot na gumagapang sa kanyang mukha. Ngunit hindi ko hahayaan na ibang tao ang tumapos ng laban ko. Ito ang araw na hinihintay ko. Hawak ang mga dokumento na ibinigay ni Attorney Santos. Kinuha ko ang mikropono mula sa mahinang kamay ni Danilo. Maraming salamat sa impormasyon, Eric. Ngunit bago natin pag-usapan ang kanyang mga panlilin lang sa inyo, sinimulan ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Gusto ko munang linawin ang isang bagay sa lalaking akala niya ay nagmamay-ari sa akin. Tumitig ako ng diretso sa mga mata ni Danilo. At sa sandaling iyon,
Alam kong naramdaman niya ang malamig na apoy ng aking paghihiganti. Hindi ako pipirma, Danilo. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng sala. Dahil ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan ninyo, at ang bawat pangarap na binuo ni Lola Imelda ay hindi kailanman naging iyo para ibenta. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay tila isang pinturang dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Anong ibig mong sabihin, Clarissa? Huwag kang gumawa ng eksena. Sigaw ni Danilo. Pilit na inaagaw ang mikropono, ngunit mabilis akong umiwas. Ang aking mga mata ay nagniningning sa galit na 10 taon kong itinago. Sabi mo, isa lang akong lumang upuan, diba? Isang muebles na wala ng silbi at dapat nang idispensa. Lumingon ako sa mga bisita, nakita ko ang kanilang mga bulong-bulungan. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngunit gabi-gabi, pinapainom niya ako ng gatas na may hinalong pampatulog para lamang nakawin ang aking mga pirma habang wala akong ulirat. Inilabas ko ang maliit na botelya ng gatas at ang reseta na aking itinago. Ito ang ebidensya ng iyong pagtatraidor, Danilo. Nilalason mo ang asawa mo para lamang sa pera ng babaeng ito at para sa iyong mga utang sa sugal. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Si Vanessa ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay tila nandidiri habang nakatingin kay Danilo. Ngunit hindi pa ako tapos. Senyas ko kay Attorney Santos na lumapit sa gitna. Ang matandang abogado ay naglakad ng may awtoridad. Hawak ang orihinal na titulo ng ari-arian para sa kaalaman ng lahat. Panimula ni Attorney Santos, ang boses ay puno ng kapangyarihan ng batas. Ang ari-ariang ito ay nasa ilalim ng pangalan ni Clarissa bilang tanging tagapagmana ni Ginang Imelda. Walang karapatan si Ginoong Danilo na ibenta o gamitin ang bahay na ito bilang collateral. Ang lahat ng dokumentong hawak ni Miss Vanessa ay peke at walang bisa dahil ang mga pirma rito ay huwad. Tila ba gumuho ang langit sa ibabaw ni Danilo. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang nakatingin sa mga papel na naging abo na lamang ng kanyang mga ambisyon. Hindi maaari ito. Pera ko yan. Bahay ko yan. Sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay tila isang desperadong tahol ng aso sa gitna ng gabi. Lumapit sa akin si Vanessa. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Niloko mo ako, Danilo. Sabi mo, sa'yo ang lahat ng ito. Ginamit mo ang pera ko para sa party na ito at para sa mga utang mo. Binuhat ni Vanessa ang kanyang mamahaling bag at walang pasabing isinampal ito sa mukha ni Danilo. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay tila isang huling batingaw ng kanilang relasyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng aming bahay. Pumasok ang 4 na opisyal ng pulisya. Kasunod si Eric na may hawak na mga dokumento ng lalong malaking panloloko ni Danilo sa kumpanya. Danilo, ikaw ay inaresto sa kasong falsification of public documents, attempted poisoning, at financial fraud. Deklarasyon ng pulis. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na kumalansing habang ikinakabit ito sa mga kamay ni Danilo. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa paningin ko. Ngayon ay mukhang isang maliit at kaawa-awang nilalang na hinahila palayo sa gitna ng kalsada. Tumigil ang pulis sa harap ko. Tinitigan ko si Danilo sa huling pagkakataon. Walang luha sa aking mga mata, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Sinabi mo sa akin na ako ay lumana, Danilo, pero ang katotohanan ay ikaw ang nabulok sa sarili mong mga kasinungalingan. Umalis ka sa bahay ko. Habang hinihila siya palabas, ang amoy ng kanyang pabango ay dahan-dahang napapalitan ng sariwang hangin na pumapasok mula sa bukas na pinto. Ang mga bisita ay dahan-dahan na ring nagsialisan, iniwan ang bahay na puno ng kalat ng isang gabing hindi nila kailanman malilimutan.
Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang titulo ng bahay. Naramdaman ko ang isang malakas na kabog sa aking dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala na sa wakas, ang aking puso ay muling tumitibok para sa aking sarili. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay akin na muli. Ang bawat hininga ko ay malaya na sa lason ng kanyang pagmamahal. Tumayo ako sa gitna ng sala, nakatingin sa mga nagkalat na baso at upuang hindi na nakaayos. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay naging saksi sa aking pagtitiis. At ngayon, saksi rin ito sa aking pagbangon. Sa labas ng aming gate, nakita ko si Vanessa. Hindi na siya ang babaeng may mapagmataas na tingin at kumikinang na hiyas. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang pulang kotse, hinarang siya ni Eric at ng ilan pang mga taong mukhang mga abogado at kolektor. Narinig ko ang kanyang hysterical na boses, nagmamakaawa at pilit na itinatanggi ang anumang kinalaman sa mga utang ni Danilo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang Danilo na magtatanggol sa kanya. Ang lahat ng luho na ipinagmalaki niya ay unti-unti ring binabawi ng mga taong niloko nila. Pinanood ko siyang pilit na isinasara ang pinto ng kanyang kotse habang ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Ang karma ay hindi laging mabilis. Ngunit kapag dumating ito, tila ba isa itong malakas na sampal na hindi mo matatakasan. Dahan-dahan kong isinarado ang malaking pinto ng aming bahay. Naramdaman ko ang lamig ng doorknob sa aking palad. Isang hawak na puno ng katiyakan. Nilapitan ko ang aming altar at tiningnan ang larawan ni Lola Imelda. Lola, tapos na po. Bulong ko, habang ang aking mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Hindi ng pait, kundi ng pasasalamat. Salamat sa pagprotekta sa akin. Nagsimula akong maglinis, hindi dahil kailangan kong pagsilbihan ang sinuman, kundi dahil gusto kong alisin ang bawat bakas ng presensya ni Danilo sa bahay na ito. Kinuha ko ang lahat ng kanyang mga damit mula sa aming cabinet at inilagay ang mga ito sa malalaking itim na plastic bag. Bawat polo, bawat kurbata na pinag-ipunan ko para mabili sa kanya ay tila mga basurang wala ng halaga. Sa bawat paghakot ko ng kanyang mga gamit, nararamdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Kinabukasan, isang balita ang nakarating sa akin mula kay Attorney Santos. Si Danilo ay hindi lamang nahaharap sa mga kasong isinampa ko, kundi pati na rin sa lalong mabigat na kaso ng malalaking sindikato ng pagsusugal na kanyang pinagkakautangan. Ang perang ginamit niya para sa party at para sa mga regalo kay Vanessa ay galing sa mga taong hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Sa loob ng kulungan, siya ay nag-iisa. Iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kahit ni Vanessa na ngayon ay nagtatago na rin sa batas. Naisip ko ang kanyang mukha nung gabing iyon, ang takot, ang panghihinayang at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip na maawa, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Ang paniningil ng tadhana ay sapat na para sa akin. Hindi ko na kailangang dagdagan ang kanyang pagdurusa. Ang kanyang sariling mga desisyon ang siyang naging bilangguan niya. Gayunpaman, habang inaayos ko ang aking munting hardin sa hapon na yon, may isang sasakyang itim na huminto sa harap ng aming gate. Dalawang lalaki na nakasuot ng itim na barong at may madidilim na mukha ang bumaba. Ang kanilang mga kilos ay puno ng kapangyarihan at panganib. Lumapit ang isa sa gate at may iniaabot na isang sulat na may selyo ng isang kilalang ahensya ng pangongolekta ng utang. "Magandang hapon, Mrs." sabi ng lalaking may malalim na boses. "Alam namin na wala na rito si Ginoong Danilo. Ngunit ang utang na iniwan niya ay hindi basta-basta maglalaho. Ang titulo ng bahay na ito, may nagpakita sa amin ng kopya nito bilang collateral. Kailangan nating mag-usap." Nanigas ang aking katawan. Ang kaba na akala ko ay wala na, ay muling gumapang sa aking dibdib. Ang orihinal na titulo ay nasa akin, ngunit ano ang sinasabi nilang
kopya na ginamit bilang collateral. Hanggang saan ang panlolokong ginawa ni Danilo bago siya nadakip. Tumingin ako sa sulat na hawak nila. Ang pangalan ng kumpanya ay hindi pamilyar, ngunit ang halagang nakasulat sa ibaba ay sapat na upang mabili ang 2 pang bahay na katulad nito. Tila ba ang paglaya ko ay may kasamang malaking krus na kailangan ko pa ring pasanin. Hihintay namin ang iyong tugon sa loob ng 2 araw, misis. Dagdag ng lalaki bago sila bumalik sa sasakyan. Huwag mong subukang tumakas. Alam namin ang bawat kilos mo. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng aking gate. Hawak ang sulat na tila isang nagbabagang bakal sa aking kamay. Ang langit ay dahan-dahang nagiging kulay ube, tanda ng papalapit na gabi. Akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit tila ba ang nakaraan ni Danilo ay may mahabang kamay na handang hilahin ako pabalik sa impyerno. Makakayanan ko bang ipagtanggol ang aking tahanan laban sa mga taong hindi gumagamit ng batas, kundi ng dahas? Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako bibigay. Kung kailangang makipaglaban ako hanggang sa huli, gagawin ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pinanood ko ang dahan-dahang pagliwanag ng langit mula sa aking bintana, habang ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na yabag sa aking dibdib. Paano nagkaroon ng kopya ng titulo si Danilo? Paano niya nagawang iprenda ang isang bagay na hindi naman sa kanya? Sa bawat hininga ko, nararamdaman ko ang pagod. Isang pagod na hindi nakukuha sa pagtulog, kundi ang pagod ng isang kaluluwang pagod na sa pakikipaglaban. Kinabukasan, maaga akong nagtungo muli kay Attorney Santos. Ang kanyang opisina ay tila naging tanging kanlungan ko sa gitna ng bagyong ito. Nang makita niya ang sulat at ang pangalan ng kumpanyang naniningil, huminga siya nang malalim at inayos ang kanyang salamin. Clarissa, ang ginawa ni Danilo ay isang matinding panloloko. Gumamit siya ng isang pekeng kopya, isang photocopy na naritoke para magmukhang orihinal upang makakuha ng pera sa mga taong ito. Paliwanag ng abogado, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi nila maaaring kunin ang bahay mo dahil ang orihinal na titulo ay nasa atin. Ang kasunduan nila ni Danilo ay labag sa batas. Ngunit ang mga taong ito, hindi sila palaging sumusunod sa batas ng korte. Sumusunod sila sa batas ng takot. Anong dapat kong gawin, attorney? Tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginig. Ayoko nang matakot sa sarili kong tahanan. Hinawakan ni Attorney Santos ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng katiyakan. Huwag kang bibigay. Sasamahan kita. Maghahain tayo ng cease and desist order laban sa kanila. At higit sa lahat, kailangan mong ipakita sa kanila na hindi ka na ang mahinang asawa ni Danilo. Ipakita mo na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Pag-uwi ko, sa halip na magkulong sa kwarto, pumasok ako sa kusina. Kinuha ko ang aking mga malalaking kaldero at nagsimulang magluto. Ang amoy ng sinangag, ang bango ng sariwang kape, at ang halimuyak ng giniling na karne para sa aking mga orders ay tila naging isang harang laban sa takot. Doon, sa init ng apoy at sa pag-ikot ng aking sandok, nahanap ko muli ang aking sarili. Ang aking munting negosyo ng catering ay dahan-dahang lumalago. Ang mga manggagawa, ang mga kapitbahay, at maging ang mga guro sa malapit na paaralan ay nagsimulang tumangkilik sa aking mga luto. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lunchbox, muling huminto ang itim na sasakyan sa tapat ng aming gate. Bumaba ang 2 lalaki, ang kanilang mga muka ay mas matigas kaysa noong una. Pagbukas ko ng gate, tiningnan ko sila ng diretso sa mata. Hindi ako yumuko. Hindi ako nanginig. Nandito kami para sa sagot mo, misis, sabi ng pinuno nila. Ang kanyang boses ay tila isang banta. Ito ang sagot ko, sabi ko. Habang iniaabot ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong inihanda
ni Attorney Santos at ang kopya ng report ng pulisya tungkol sa pagkakaaresto kay Danilo. Ang bahay na ito ay sa akin. Ang utang ni Danilo ay hindi sa akin. Kung may balak kayong pumasok dito nang walang pahintulot, hindi lang pulis ang haharap sa inyo, kundi ang buong bigat ng batas sa falsification at harassment. Hindi ko babayaran ang mga kasalanan ng isang lalaking magnanakaw. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Tila hindi nila inaasahan ang ganitong katapangan mula sa isang babaeng akala nila ay madaling takutin. Pinanood ko silang muling sumakay sa kanilang sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding laya. Ang takot ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang pagkilala na ang tunay na kuta ay hindi ang pader ng bahay, kundi ang katatagan ng aking loob. Lumipas ang mga buwan. Ang aking negosyo ay hindi na lang munting catering. Naging isang maliit na kainan na ito sa harapan ng aming bahay na tinawag kong kusina ni Imelda. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay napuno ng tawanan ng mga tao at ang masarap na amoy ng pagkaing gawa sa pag-ibig at dangal. Isang araw, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Danilo. Sa loob ng sobre ay may isang pirasong papel na puno ng nanginginig na sulat kamay. Humihingi siya ng tawad. Sinasabi niyang pinagsisisihan niya ang lahat at nais niyang bumalik kapag nakalabas na siya. Tiningnan ko ang sulat at pagkatapos ay tiningnan ko ang aking mga kamay. Malinis na ang mga ito mula sa alikabok ng nakaraan. Kinuha ko ang isang posporo at dahan-dahang sinilaban ng sulat. Pinanood ko ang apoy na dahan-dahang kumakain sa bawat salitang nakasulat hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin. Wala nang puwang para sa kanya sa buhay na binuo ko mula sa aking sariling mga guho. Ngunit habang nakatingin ako sa apoy, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula sa aking cellphone. Ito ay mula sa isang malaking food corporation. Nais nilang makipag-meeting sa akin para sa isang franchise ng aking mga recipe. Ito na ang rurok ng aking tagumpay, ang pagkakataong maging tunay na matagumpay sa sarili kong kakayahan. Ngunit may isang huling balita na nagpabago ng tibok ng puso ko. Si Danilo. Ang balita tungkol sa kanyang kalagayan sa loob ng kulungan ay hindi maganda. Isang gulo ang nangyari sa loob at siya ay nasa kritikal na kondisyon. Kailangan niya ng isang pamilyang tatanggap sa kanya para sa kanyang pansamantalang paglaya dahil sa karamdaman. Dapat ko bang buksan ang pinto na matagal ko nang isinara? O dapat ko nang hayaang tuluyan siyang lamunin ng dilim na siya rin naman ang gumawa? Sa gitna ng aking tagumpay, ang huling pagsubok sa aking puso ay dumating. Ang pagpili sa pagitan ng paghihiganti at ang tunay na kapayapaan ng pagpapatawad. Umupo ako sa tapat ng bintana habang pinagmamasdan ang pagtatago ng araw. Ang langit ay nagiging kahel, isang paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong liwanag na naghihintay. Sa aking isipan, nakikipaglaban ang dalawang boses. Ang una ay ang boses ng galit, ang umuudyok sa akin na hayaan siyang mabulok sa kulungan bilang kapalit ng 10 taong pambabaliwala at tangkang pagpatay sa akin. Ang ikalawa ay ang boses ni Lola Imelda na nagpapaalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi makakamit kung ang puso ko ay puno pa rin ng galit. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa meeting para sa franchise ng aking negosyo, nagtungo ako sa pampublikong ospital kung saan nakaratay si Danilo. Ang pasilyo ay amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Nang makarating ako sa kanyang kwarto, ang lalaking nakita ko ay malayong malayo sa mapagmataas na asawang pilit akong binubura sa mundo. Si Danilo ay nakahiga, balot ng mga benda at nakakabit sa mga makina na tumutulong sa kanyang paghinga. Ang kanyang muka ay puno ng sugat at pamamaga, bunga ng kaguluhan sa loob ng kulungan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita ako, ang unang dumaan sa kanyang paningin
ay matinding pagkagulat na mabilis na napalitan ng hiya at pagsisisi. Clarissa, bulong niya. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. Hindi ko inakalang pupunta ka pa. Lumapit ako sa kanyang tabi, ngunit hindi ko hinawakan ang kanyang kamay. Tumitig ako sa kanya ng may kalmadong puso. Wala na ang panginginig, wala na ang takot, at wala na rin ang pag-ibig na matagal ko nang ibinaon. Nandito ako, hindi bilang asawang nagmamahal sa'yo, Danilo. Mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay tila isang malinaw na nasapa. Nandito ako bilang isang taong naging biktima ng iyong kasakiman, ngunit piniling hindi maging katulad mo. Tumulo ang kanyang luha. Patawad, Clarissa. Sinira ko ang lahat. Ginamit kita. Pinagpalit sa walang kwentang bagay. Nabulag ako ng sarili kong ambisyon. Hinayaan ko siyang umiyak. Ito ang luhang dapat sana ay pumatak noon pang matagal. Danilo, ang lahat ng ginawa mo, ang mga kasinungalingan, ang pagpilit mong kuhanin ang bahay, at ang paglalason mo sa akin, iyon ang mga halik ng kamatayan sa ating relasyon. Hindi ko mababago ang nangyari at hindi rin mabubura ng isang pag-iyak ang lahat ng pait na ipinatikim mo sa akin. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko ang pagkawala ng huling mabigat na bato sa aking dibdib. Pinirmahan ko ang mga papeles para mailipat ka sa isang mas maayos na pasilidad upang magpagaling. Babayaran ko ang iyong unang buwan. Ngunit pagkatapos niyan, tapos na ang lahat sa atin. Pinapatawad na kita, Danilo. Hindi para lumaya ka sa iyong mga kasalanan, kundi para lumaya na ako sa sakit na ikaw ang nagdulot. Napapikit siya ng mariin at tahimik na humagulgol. Tinalikuran ko siya at dahan-dahang naglakad palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanyang kama ay tila pag-apak sa isang bagong landas na walang anino nung nakaraan. 3 buwan ang nakalipas. Ang kusina ni Imelda ay ganap na ngayong isang kilalang pangalan sa buong bayan. Ang malaking food corporation na nagnanais bumili ng franchise ay pumayag sa mga kondisyong inilatag ko. Ang lahat ng empleyado ko ay mananatili at ang resipe ni Lola Imelda ay mananatiling hindi nababago. Mula sa isang maliit na kainan, ngayon ay nakatayo na ang pangunahing sangay nito sa pinakasentro ng syudad. Isang gabi ng parangal para sa mga kababaihang negosyante sa aming probinsya, nakatayo ako sa harap ng entablado. Hawak ang tropeyo para sa Outstanding Woman Entrepreneur of the Year. Suot ko ang isang elegante, ngunit simpleng puting bestida. Sa harap ko nakita ko ang mga ngiti ng aking mga empleyado, ang mga babaeng tulad ko, na minsang nadapa, ngunit tinulungan kong makabangon. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako na ang halaga ng isang babae ay nasusukat lamang sa kakayahan niyang magtiis at mag-alaga. Panimula ko sa aking talumpati. Ang bulwagan ay natahimik at taimtim na nakikinig. Ngunit nalaman ko na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpili. Ang pagpili na huwag maging biktima, ang pagpili na bumuo ng sariling dangal, at higit sa lahat, ang pagpili na magpatawad habang malakas at may paninindigan na hindi na muling hahayaang tapakan ang pagkatao. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin ako kay Attorney Santos na nakangiti ng malapad, nag-aangat ng kanyang baso ng tubig sa isang tahimik na pagsaludo. Habang naglalakad ako, pauwi kinagabihan, sinalubong ako ng malamig na hangin at ang tahimik na paligid ng aking bahay, ang bahay na halos mawala sa akin, ngunit ngayon ay isang monumento ng aking katatagan. Umupo ako sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, at tiningnan ang mga bituin na ngayon ay malinaw at nakakasilaw. Nabalitaan kong tuluyan nang inilipat si Danilo sa pambansang bilangguan matapos niyang magpagaling. Si Vanessa ay hindi na nakita simula nang habulin siya ng mga naniningil. Sila ang nagdala ng impyerno sa aking buhay, ngunit ako ang lumikha ng aking sariling langit. Ako si Clarissa,
Hindi na ako ang lumang upuan sa isang sulok ng silid. Ako ang nagmamay-ari ng buong bahay. At higit sa lahat, ako ang may hawak ng susi ng sarili kong kapayapaan. 5 taon na ang dumaan simula noong gabing iyon. Ang panahon ay tila isang tahimik na ilog na nag-agos palayo sa lahat ng pait at hinanakit. Nag-iiwan lamang ng mga makikinis na bato ng karunungan. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa pambansang bilangguan, ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang nakakapasong init ng semento sa tanghaling tapat ay tila sumusunog sa balat ng mga bilanggo. Sa isang sulok, nakaupo si Danilo. Ang kanyang katawan ay payat at kuba na, malayo sa matikas at mapagmataas na lalaking kilala ko noon. Ang paligid niya ay amoy ng lumang pawis, amag at kalawang mula sa mga rehas na pumipigil sa kanyang kalayaan. Sa kanyang panginginig na mga kamay, hawak niya ang isang luma at lukot na pahayagan. Sa pahinang iyon ay nakalimbag ang aking mukha. Isang masayang larawan ko sa harap ng pinakabago kong restaurant. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking larawan gamit ang kanyang nangingitim na daliri habang ang mga luha ng matinding pagsisisi ay tahimik na tumutulos sa kanyang maruming damit. Wala siyang yaman, wala siyang pamilya, at wala siyang babalikang tahanan. Siya ay naging isang multo na nabubuhay sa sarili niyang impyerno. Samantala, sa labas ng mga pader ng kanyang kulungan, sa lugar kung saan namumulaklak ang aking mga pinaghirapan, ang mundo ay puno ng liwanag. Nakaupo ako sa balkonahe ng aking bahay, nakasandal sa malambot na unan ng isang bagong silya. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita mula sa aking hardin. Humahalo sa mainit at nakakapasong bango ng bagong timplang kape at sariwang pandesal mula sa aking kusina. Ang sikat ng araw ay tila ginto, na dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Nagbibigay ng init na hindi nakakapaso, kundi yumayakap. Ayon sa mga balitang nakarating sa akin mula sa mga dating kakilala, si Vanessa ay nagtatago ngayon sa isang masikip na squatter sa laylayan ng Maynila. Tinatakasan niya ang mga sindikatong inutangan nila ni Danilo. Namumuhay sa takot araw-araw at ang kanyang mukha ay inukita na ng matinding stress at kawalan ng pag-asa. Ang luho na minsang naging dahilan ng kanyang pagiging mapagmataas ang siya ring naging tanikala na humila sa kanya pababa. Pinatawad ko na ba sila? Oo. Ngunit ang pagpapatawad na ibinigay ko ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot at lalong hindi ito isang imbitasyon para bumalik sila sa buhay ko. Ang aking pagpapatawad ay isang desisyon na putulin ang lubid na nagdudugtong sa akin sa kanilang kadiliman. Nang pinatawad ko si Danilo, tuluyan na akong lumaya. Wala nang galit sa aking dibdib kapag naiisip ko siya, kundi isang malalim na pagkaawa sa isang taong sinira ang isang perpektong tahanan para sa isang basag na baso. Tiningnan ko ang buong paligid ng aking bahay. Ang mga pader na dati ay saksi sa aking mga lihim na pagluha ngayon ay umaalingaw sa tawanan ng aking mga kaibigan, ng aking mga tapat na empleyado, at ng aking sariling halakhak. Ang lahat ng bagay na sinubukan niyang kunin sa akin ay hindi lamang bumalik. Ito ay dumami at nag-ibayo. Nubos ko ang huling lagok ng aking kape at dahan-dahang tumayo. Naglakad ako patungo sa malaking pintuan na gawa sa kahoy na nara. Hinaplos ko ang makinis nitong ibabaw. Noon, naniwala ako na ang halaga ko ay nakadepende sa lalaking pinaglilingkuran ko. Naniwala ako na ako ay isang lumang kasangkapan na madaling itapon. Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan. Ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa bato, semento o mamahaling muebles. Ang tunay na tahanan ay itinatayo mula sa dangal, tapang at pagmamahal sa sarili ng isang babae. At sa bahay na ito, walang sino man ang maaaring magdikta ng aking halaga. Ako, si Clarissa. Minsan akong nadurog, ngunit mula sa mga basag na piraso ng aking puso, nabuo ko ang pinakamatibay
at pinakamagandang bersyon ng aking sarili.